So good day peeps, me again, Denner. And today, magbibuild ulit tayo ng mini 4-wheel drive. This time, ang Magnum Saber. Check it out. So yung Magnum Saber, kung napanood yung Let's and Go ni Jet and Joey or ni Retsu and Goku Saiba, ay kilala ito, yung kambal. So si Let's and Go. So si kuya niya, si Let's Retsu, ang gamit niya yung Sonic Saber na binigay ng professor nila, yung nag-start pa lang sila ng mini 4-wheel drive. At ito yung prototype na binigay sa kanila. So enjoy na enjoy yung kambal na yon. At yung kakambal niya si Go, ito yung nakuha niya, which is the Magnum Saber. So si Go, bigyan natin ng konting insight. Si Go Saiba ay yung mas makulit at mas impatient compared yung sa kakambal niya, yung kuya niya, si Retsu, na mas may patience, mas may kuya model talaga siya. And apparently, pag pinanood nyo yung anime, makikita nyo yung yin and yang nung dalawa. Pero in the end, medyo nagkakaigi naman din sila sa mga races nila, lalo sa Tamiya Cup sa Japan. So if you watch the anime, no? So of course, tatry din natin ito kasi ito nga yung dalawang pinakakilalang model kung fully called mini 4-wheel drive. Ito yung pinakilala. So try na natin assemble, balik ulit natin ang pagka-Tamiya days natin, and check natin ang performance ito. Okay, so of course, sa Shopee ko ito nakuha, 130 pesos, wala pang shipping. At of course, ito ay bootleg ng Shaoxing Mowang. Pero kung may pera kayo, of course, buy na lang kayo ng Tamiya para mas makakasuporta kayo sa original products. Pero dahil ako ay maraming gastusin at maraming ibang pinagkakaabalahan, dito muna tayo sa bootleg for now. Pero pagka nag-suporta kayo sa aking YouTube channel, dumami ng aking subscribers, of course, bibili tayo ng original Tamiya products, no? So kagandahan dito, yung instruction niya, ito yung kung bibili kayo ng original na Tamiya like this one. So itong instruction na to, wala yan, no? As you can see, dapat ganito. So bootleg, patayo siya. Iwas copyright talaga, no? Yung instruction manual niya sa Tamiya, dalawa. So yung pinaka instruction to assemble, to build, at yung mga caution, no? Makikita din niyo naman yung same. Whoa. Oops. Body, tires, rims, Super 1 chassis, feed roller, and yun ang gusto ko sa bootleg, may kasama na siyang motor. Unlike Tamiya, walang motor. So ito, and the grease. So for beginners, ideally, mag-bootleg muna kayo. Pero if you're going into racing talaga ng mini 4-wheel drive, I suggest you use the Tamiya 1. At dahil yan, pati ang ino-honor nila sa mga races, no? So sticker, and the manual. Okay, let's go! Kung kaya nang i-kamay yan, kamay na natin. Actually, kaya na nga ng kamay yan, eh. Pwede nyo i-twist. And if you're not satisfied with the twist, kung may mga excess, snap nyo lang. So, iwasan nyo din masyadong sagad kasi baka mamaya paputol nyo na yung pinaka-kit. So, yan ang maganda sa mga Tamiya builds. And other builds like the Gunpla, pahirapan kayo bago nyo laruin. Ito medyo brittle, no? Napansin ko medyo brittle to. Ingat. Medyo hindi rin maganda to. Napansin ko sa motor niya. So the original one has a smooth edge. Medyo may pagka-brittle. Ito pa man din yung motor cage niya. So, okay, kung hindi kaya, snip it.
Parang mas mabilis na to compared doon sa ano ko kasi naka-build na ulit ako eh. So, medyo bumalik na sa akin yung mga pagbe-build ko ng Tamiya or mini 4-wheel drive. Battery lock, car cover, so you can smooth the edges. Gamit kayo ng model grit para mula yung edges. Part and the spoilers and the roller sa rear. Okay, so the gears, let's open it. Para sa gears natin sa chassis, mga contacts, terminals for the battery, pinion gear para sa motor, and then rubber for the roller, eyelet, washer. So yung step screw, yung black one, yan yung usual na ginagamit sa mga rollers, no? And of course, the 4:1 gear ratio ng bootleg. Ayan. And ito yung para sa wheels, no? Of course, the grease. So start muna tayo sa stickers. Okay, sa motor terminal na tayo. Insert. So, snap. Expose yung terminal dito. So, for the motor to rest. 4:1 ratio here.
Okay, so natapos na rin ako sa, ito na yung pangalawang build ko ng mini 4-wheel drive, yung Magnum Saber, gaya nga nung isang video ko, ito naman Sonic Saber. Ayan na nga, bumalik na yung muscle memory ko ulit na mag-build ng mga mini 4-wheel drive. At both naman ay working kahit na bootleg. So, ang pinaka nahirapan ako as usual, yung sticker. Mabilis lang to, mga wala pa 15 minutes to 30 minutes, kayang-kaya i-build to. Pero kung bata pa, ages 6 ang nakalagay yata, 6 and older, no? Mas maganda, may supervision ng tanda. Kasi nga po, may mga sharp edges, yung mga corners, o baka mahiwa yung bata. So, try na natin i-run ito. Itatry na natin sa track, tingnan natin yung performance nito together with the other stock, at even the Tamiya using stock motors lang, no? So, stock build, walang everything, walang mga dampers, walang rollers and everything. Try lang natin sa track. So, panoorin nyo. Okay, Magnum and Sonic Saber bootleg race tayo. And go! Boom! Bangga! Sabay na sabay. And go! Boom! Sabay! Isa pa. And go! Yun. Sonic. Head to head. Oh! Sonic is out of the game. Magnum wins round 1. Pero neck-and-neck yung laban nila. Grabe yung lapit. Kasi malimit nagbabangga sila dun eh. So feeling ko dapat pala. So dito natin i-start ang race. Dito. Round 2. Red. Set, go! Sonic on the lead. 2. Oh, sayang! Tumalo na naman si Sonic. Si Sonic tumatalon. Sayang. And go away! Sonic on the lead. Tumalsik. So eventually si Sonic lagi nangunguna, no? Pero lagi siyang tumatalo, masyado siyang mabilis. So kulang ang kanyang braking system. Di tulad dito, swabe, dire-diretso lang siya. So kahit mabagal, nakakaano pa rin siya. Na-outperform niya tuloy ito. Gawa ng nadi-DQ si Sonic. Okay, so isa pang round. Last round ng let's end. Go! Sonic on the lead. 1, 2, 3. Sonic panalo. Hinahabol na niya sa lap, oh. Binangga pa niya. Boom! Sakto! Performance-wise, for a bootleg, okay naman siya. At par pa rin, ano. Pero next time, try natin yung may versus with the Tamiya motor, yung mga all original parts versus a bootleg. Tatry din natin to. And then, if meron kayong suggested na other cars, bootleg man or Tamiya, let me know sa comment, then try ko lang i-build it for you at i-test ko rin sa aking race stock. So sana nagustuhan nyo yung aking build ng Magnum Saber, and don't forget to subscribe on my YouTube channel. Peace out! Bye-bye! Please subscribe to my channel by clicking on the upper left and on the lower right. Peace.